Ngayon pong buwan ng August ay muling gumawa ng malalaking hakbang si Ripple sa pamamagitan po ng pag-lock ng mahigit 2 bilyong dolyar na halaga ng XRP sa kanyang escrow system. Kasabay po nito ay bumaba rin sa XRP sa ilalim ng presyong $3 at muling nakita ng mga eksperto ang mga sinyales ng panghihina sa market. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit paulit-ulit po ang ganitong galaw ng kumpanya at paano po ito makakaapekto sa takbo ng presyo ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba muling nag-lock ng 700 million XRP si Ripple ngayong buwan ng August? Yan, ngayong unang bahagi po ng buwan ng August ay naglabas po ng announcement na si Ripple ay muling nag-lock ng 700 million XRP sa kanilang escrow system. Ayon po sa datos mula sa Whale Alert ay merong pong tatlong malalaking transaction na naganap. Ang una ay ang 100 million XRP, ang ikalawa naman ay 500 million XRP, at ang ikatlo ay isang 100 million XRP. Kaya ang kabuuang halaga ng mga transaksyon ito ay pumalo po sa higit $2 billion. Ang mga halaga ng bawat transaction po ay tinatayang nasa $296.4 million, $1.48 billion, at saka $296.1 million. Ayon po yan sa kasalukuyang presyo ni XRP. Bagamat tila malaki ang inilalabas at inililipat na halaga, ay tandaan po nating bahagi po ito ng monthly routine ni Ripple. Bawat buwan po ay naglalabas sila ng 1 billion XRP mula po sa escrow at muling ibinabalik ang malaking bahagi nito. Ngayon ay ano po ba ang layunin ng escrow system ni Ripple? Kaya para po ito sa mga hindi pa nakakaalam. Ang escrow system na ito ay inilaunch po nitong nakalipas na taong 2017. Layunin po nitong magkaroon ng kontroladong sirkulasyon ng XRP sa market. Sa pamamagitan po nito ay hindi po basta-basta makakapasok sa open market ang bilyong-bilyong XRP tokens na hawak ni Ripple. Ibig sabihin ay naiiwasan ang biglaang pagbagsak ng presyo dahil po sa sabay-sabay na pagbebenta or liquidation. Gamit po ang sistemang ito ay mas maayos na nare-regulate ni Ripple ang liquidity o daloy ng XRP tokens sa market. Mas nagiging predictable na rin para sa mga investors ang galaw na XRP buwan-buwan. Ngayon ay bakit po bumababa ang presyo ni XRP kahit may control ang supply? Kahit may control po si Ripple sa kanyang supply, ay hindi pa rin po ligtas si XRP sa market sentiment. Sa mga nakarang araw ay nakitaan tayo ng sunod-sunod na red candles sa daily chart ni XRP. Ibig sabihin ay mas marami po ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Sa madaling salita ay mas nangingibabaw po ang takot sa market kaysa sa kumpiyansa. At ayon po sa technical indicators gaya po ng RSI or Relative Strength Index ay bumabaw na po ito mula 81.11 patungo sa kasalukuyang 47.73. Ang ganitong pagbaba ay indikasyon po ng pagkawala ng lakas ng bulls o mga buyers. Kapag bumaba pa ito sa 40, ay maaring tuluyan ng mapa sa ilalim sa XRP sa bear zone. Ngayon ay sunod po nating katanungan ay may short-term support ba itong si XRP sa kasalukuyan? Sa ngayon ay nasa bandang 20-day simple moving average itong si XRP. Ito ay posibleng magbigay ng pansamantalang suporta sa kanyang presyo. Pero kapag bumagsak po ito sa ilalim ng moving average, ay posibleng magpatuloy pa ang pagbaba ng kanyang presyo. Kung magpapatuloy po ang takot sa market at ang pagbaba ng technical indicators, ay hindi po malayong bumaba pa sa XRP sa mga susunod na linggo. Kaya't importante po para sa mga traders na bantayan ang support levels na ito. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng malalaking inbound transfers na natunton
Ayon po muli, sa whale alert ay nakatanggap din si Ripple ng dalawang malalaking inbound transfers. Ang una ay 200 million XRP na tinatayang nagkakalaga ng $591.8 million. Ang ikalawa naman ay 300 million XRP na may halagang $886.3 million. Ang mga galaw na ito ay tila bahagi rin ng monthly token management cycle ni Ripple. Regular po na inililipat ang malalaking halaga ng XRP para mapanatili ang control sa distribution at saka liquidity nito. Ngayon ay may kinalaman ba ito sa long-term strategy ni Ripple? Yan po yung panghuling katanungan natin. At ang kasagutan po dyan ay oo. Malaki po ang kinalaman ng mga escrow at saka whale transfers sa pangmatagalang strategy ni Ripple. Alam nating si Ripple ay may mga institutional clients at aktibo pong nakikipag-partner sa mga bangko at saka payment systems sa iba't ibang panig ng mundo. Kailangan po nilang ipakita na kaya nilang kontrolin ang supply ng XRP para mapanatili ang stability at saka trust sa sistema. Sa pamamagitan po ng ganitong mga galaw ay naipapakita po nila sa mga investors na hindi po nila basta-basta ibubuhos sa market ang natitirang supply ni XRP. Pero kahit na may magandang intensyon sa long term ay hindi po maiiwasang maapektuhan ang short-term price movement kapag negatibo ang market sentiment. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay kailangan po nating maging mapagmatsyag sa mga galaw ni Ripple. Hindi porket nilak ang $2 billion sa escrow ay agad itong good news. Oo, may long-term benefits ito dahil controlled ang supply. Pero sa short term ay makikita natin na bumababa pa rin sa XRP at posibleng magpatuloy pa ang kanyang bearish trend. Kung isa ka pong trader ay kailangan mong mag-ingat at bantayan ang mga support levels. Kung isa ka namang hodler ay magandang i-review ang iyong long-term conviction kay XRP. Dapat malinaw kung hanggang kailan mo kayang maghintay at kung saan ka magsiset ng cut, loss, or profit-taking levels. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na may long-term vision si Ripple para kay XRP. Ginagawa nila ang tamang hakbang para makontrol ang supply at mapanatili ang tiwala ng mga institutional investors. Pero sa kasalukuyang kondisyon ng market ay hindi po sapat ang escrow strategy para itulak pataas ang presyo. Kailangan pa rin natin ng mas malawak na adoption at mas malinaw na regulasyon sa crypto space. At higit po sa lahat ay kailangan natin ng balance sa pagitan po ng technical indicators, sentiments at saka fundamentals. Kaya sa mga susunod na buwan ay dito po natin makikita kung gaano ba talaga katibay ang sistema ni Ripple at kung makakabangon sa XRP sa bearish na sitwasyon po niya ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.